Muling yumanig ang mga pagsabog sa Iran at kasabay nito tumawid ang mga misail at drone ng Iran sa kalangitan ng Golpo laban sa United Arab Emirates. Ngayong Martes, ika-5 ng Mayo, 2026, lalong naging mabigat ang sitwasyon dahil lumitaw ang apoy sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Hindi bababa sa 10 tao ang nasugatan sa isang sunog sa Argavan Commercial Complex, mga 30 kilometro sa kanluran ng Tehran. Iniulat ng medyang Iranian na nagsimula ang apoy bandang hapon, nagmobilisa ng mga emergency team at karamihan ay nakontrol na, ngunit hindi pa rin malinaw ang sanhi nito. Makikita sa mga larawan ng lokal na ahensya ang makapal na usok mula sa gusali. Iniulat ng Reuters na kinumpirma nila ang lokasyon ng video sa paghahambing ng mga larawan sa arkibo at mga larawang satellite. Habang patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa labas ng bansa, ang revolusyonaryong gwardiya laban sa mga ruta, mahalagang lungsod at kaugnay na lugar. Walang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang nagpasimula ng mga pagsabog sa loob, ngunit malakas ang mga hinalang kumakalat. Maharing operasyon ito ng CIA o gawa ng Mossad. Ang Iran ay kasalukuyang napapailalim sa presyon sa dalawang direksyon. Sa loob, may mga sunog at misteryosong pagsabog sa sensitibong lugar. Sa labas naman mga misil, drone at banta, nagbabanta sa United Arab Emirates, sa kipot ng Hormuz at sa hukbong dagat ng Estados Unidos. Ikukuwento ko sa iyo lahat ng yan, pero ngayon, siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated sa real-time na impormasyon at kalidad na pamamahayag ayon sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Mahalaga ito dahil kasalukuyang nasa ilalim ng matinding pressure na militar at politikal ang Iran. At bawat sunog na walang malinaw na paliwanag ay nag-iwan ng hinala ng aksidente, sabotahe, lihim na operasyon o kahit matinding manyobra. Lalong lumaki ang babala dahil hindi ito ang nag-iisang insidente sa komersyal na lugar na nabanggit sa mga balita kamakailan. Iniulat ng Xinhua na noong bisperas, isang sunog din ang tumama sa isang komersyal na kompleks sa Mashhad sa hilagang silangan ng Iran. Mamapangkat mula sa 4 na impila ng bumbero ang ipinadala para hanapin ang pinagmulan ng usok at apoy. Walang kumpirmadong biktima sa ikalawang insidente sa oras ng paglalatala. Ang dalawang insidente, isa malapit sa Tehran, isa sa Mashhad, ay nagpapalakas ng damdamin na pinipilit din ng Iran mula sa loob, lalo na habang patuloy ang tensyon sa Golpo mula sa mga misil at drone. Walang pampublikong ebidensya ng SIA, Mossad, operasyong false flag ng Iran ang may gawa ng mga sunog, pero dahil sa konteksto, hindi ito maituturing na maliit na balita. Sa gitna ng krisis, kasama ang Estados Unidos, ang United Arab Emirates, bawat usok sa loob. Ayon sa Reuters, sinabi ng United Arab Emirates na na-intercept nila ang mga misil ng Iran. Ayon sa isa, may bumagsak sa dagat at ang drone at misil na pag-atake ay nakasugat ng 3 at nakaapekto sa mga flight sa reyon. Itinanggi ng Iran na tinarget nila ang teritoryo ng Emiradong Arabo pero sinabi ng Abu Dhabi na may karapatan silang gumanti. Hindi natapos ang hinala sa pagtanggi ng Iran. Sa halip, lalo lang nitong pinapalala ang kawalan ng tiwala. Itinanggi ng Iran na tinarget ang teritoryo ng United Arab Emirates. Ngunit naalarma ang mga otoridad dahil sa mga pagsabog, restriksyon sa impapawid at ang Fulgaira, estratehikong lugar ng langis, ay napasama sa krisis. Iniulat din ng Al Jazeera na inakusahan ng mga autoridad ng United Arab Emirates ang Iran sa mga pag-atake matapos ang isang malaking sunog sa isang sona ng langis sa Fulgaira kung saan 3 ang nasugatan. Ang revolusyonaryong gwardiya ay tila kumikilos na parang wala silang tunay na interes sa negosasyon. Habang pinag-uusapan ng mga diplomat ang tigil putukan, patuloy pa ring sinusubok ng armadong bahagi ng rehimen ang hangganan. Ang lumalaganap na pananaw sa Washington ay maaring subukan ng kapangyarihang pampulitika ng Iran na makipag-usap, ngunit ang may hawak ng mga misil, drone, mabilis na bangka, mga base at mga sistema ng pag-atake ay ang revolusyonaryong gwardiya. At kung magpasya ang grupong ito na ipagpatuloy ang pagpapaputo, tila walang sinuman sa loob ng rehimen ang may sapat na lakas para pigilan ito. Kaya nagiging mas mapanganib ang krisis. Ang Iran ay pinag-uusapan ng kasunduan, pero patuloy pa ring nagpapalipad ng mga misil. Ipinapakita ng sunog sa Fulgaira kung bakit napasama sa gitna ng krisis ang United Arab Emirates.
Mahalaga ang Fulgaira dahil nasa Golpo ng Oman, malayo sa direktang daanan ng Hormuz. Ibig sabihin, ang anumang pag-atake roon ay may mas malalim na mensahe. Kahit ang mga alternatibong ruta ay maaring malagay sa panganib. Alam ito ng Iran. Sa paglalagay ng presyon sa Fulgaira, sinusubukan ipakita ng Tehran na maaring kumalat ang krisis sa mga daungan, lugar ng langis, mga barko at mga paliparan. Dahil dito, naapektuhan ang biyahe ng eroplano at naging issue ang seguridad sa impapawid. Pero pwedeng bumalik laban sa Iran ang estratehiyang ito. Kapag nagbanta ang Tehran sa mga international na ruta, nagbubukas ito ng daan para sa mas mahigpit na koalisyon. Iniulat ng Associated Press na may panukalang resolusyon sa United Nations na suportado ng Estados Unidos at ng mga bansa sa Golpo na nagbabanta sa Iran ng mga parusa o iba pang hakbang. Kung magpapatuloy ang rehimen sa pag-atake sa mga barko sa Hormuz, hindi ito matatapos. Binanggit din sa teksto ang kalayaan sa paglalayag bilang pangunahing punto. Nilalagay nito sa panganib ang revolusyonaryong gwardya. Kung itutuloy ang diskusyon, maaring lalong magkaisa ang ibang bansa laban sa Iran dahil sa tuloy-tuloy na pagpapaputok. Dahil dito, delikado ang kasalukuyang sitwasyon. Lahat ng desisyon ng Tehran ay may malaking kapalit. Ipinapakita ng kasaysayan na sinubukan na ng Iran gamitin ang Golpo bilang sandata. Noong 2011 bago pa man, nang tamaan ng mga drone at misil ang mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia sa Abqaiq at Quraysh. Inangkin ng mga Houthi ang pag-atake, ngunit itinuro ng Estados Unidos, Saudi Arabia at mga kapangyarihang Europeo ang pananagutan ng Iran. Agad ang naging epekto. Nagkaroon ng sunog, tumaas ang presyo ng langis at huminto pansamantala ang malaking bahagi ng pandaigdigang produksyon, katulad ng kasalukuyang sitwasyon. Itinatanggi ng Iran, lumalabas ang pinsala, nasa alerto ang reyon at napagtanto ng mundo na ang murang drone ay maaring magdulot ng malaking krisis. Ipinapakita rin ng ibang bansa ang ganitong panganib. Ginamit ng Rusya ang presyur sa enerhiya laban sa Europa upang gawing sandatang pampolitika ang pagdepende. Nanggigipit ang China sa mga rutang pandagat sa Indo-Pasipiko para subukan ang presensya ng Amerika at takutin ang mga kalapit bansa. Nagpapalipad ng misil ang Hilagang Korea para makakuha ng atensyon, pilitin ng konsesyon at ipakitang nananatili ang rehimen. Ganitong taktika rin ng Iran sa Golpo. Gumagamit sila ng mga misil, drone, kaalyado at banta sa dagat upang gawing kasangkapan ang kaguluhan sa negosasyon. Ngayon, kaharap nila ang nakapwestong hukbong dagat ng Amerika, mga naiinis na kapitbahay at mga pagsabog sa bansa na nagpapakita ng kahinaan. Ang susunod ay nakadepende sa tatlong bagay. Una, kung itutuloy ng revolusyonaryong gwardiya ang pagpapaputok sa United Arab Emirates, barkong pangkalakalan at puwersang malapit sa Golpo. Pangalawa, kung pananatilihin lang ng Estados Unidos ang proyektong kalayaan bilang proteksyon sa paglalayag o palalawakin ng tugon kapag may bagong atake sa mga barkong may escort. Panghatlo, kung ang mga pagsabog sa loob ng Iran ay patuloy na lalabas bilang mga misteryosong insidente dahil ang isang bagong sunod-sunod na pangyayari ay maari magpahiwatig ng mas malaki. Koordinadong sabutahe, infiltrasyon ng mga ahensyang paniktik o panloob na alitan sa mismong rehimen. Kasalukuyan, ang mga kamakailang na patunayang insidente ay nagdulot ng sugatan, sunog at pinsala. Ngunit wala pang kumpirmadong pagkasawi sa mga pag-atake sa United Arab Emirates at sa mga nabanggit na sunog. Gayunpaman, ang panganib ay nasa pagpapatuloy nito. Ang drone na yon maaaring maging isang bugso ng mga misil bukas. Sa huli, ang mga pagsabog na yumanig sa Iran at ang mga misil sa impapawid laban sa Golpo ay nagpapakita ng isang rehimen na pilit na nabubuhay sa pamamagitan ng pananakot. Nagpapaputok ang revolusyonaryong gwardiya para takutin ang iba. Tumugon si Trump gamit ang puwersang pandagat at matitibay na pahayag. Pinatitibay ng United Arab Emirates ang depensa at naghahanda sa pagtugon. Ako si Milson Alves, internasyonalista at layunin kong panatilihin kang may sapat na kaalaman na may wastong impormasyon araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.